Pinaplanong gamitin ang mga kalsada sa mga subdivision bilang alternatibong ruta ng MMDA sa panahon ng rehabilitasyon ng EDSA na magsisimula na sa Hunyo, ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino. Makasama natin sa kwentuhang yan si Dexter Ganibe. Pinatitiyak ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa MMDA na maggamit ang mga kalsada sa mga subdivision bilang alternatibong daan. Ito ay kapag nagsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA sa Hunyo. Ipinunto ni Tolentino na nakasaad sa Republic Act No. 11201 ang kapangyarihan ng Department of Human Settlements and Urban Development na buksan ang mga kalsada sa mga subdivision kung kailangan ito para sa kapakanan ng publiko, kasunod ng isasagawang konsultasyon. Bilang dating MMDA chairman, iminungkahi ni Tolentino na gawing 10 p.m. hanggang 5 a.m. ang trabaho sa EDSA at gawing 5 phases at per section ang rehabilitasyon. Kabilang dito ang EDSA Pasay area, EDSA Makati hanggang Guadalupe, EDSA Ortigas area, EDSA Cubao at EDSA Caloocan. Kung 2 taon niya ang rehabilitasyon at 24 na kilometro ang EDSA, dapat targetin na 1 kilometro kada buwan ang magagawa. Ako si Dexter Ganibe para sa Kwentong Politiko.